Inireport ng PAGCOR at ilan pang ahensya ang mahakbang para tuluyang mawala ang POGO sa katapusan ng taon. Wala pa man sa deadline, may ilan daw na nagsara na. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Kusa na raw nagsasara ang ilang POGO company sa bansa ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Yan ay matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang total ban para sa POGO sa katapusan ng taon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, inireport ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na kabilang sa nag-abisong magsasara ang POGO na nasa Island Cove sa Cavite. Hanggang December 15 na lang daw ang operasyon nito. Para matiyak yan, bubuksan daw ang compound sa mga senador at sa PAGCOR sa December 16. Tuloy-tuloy din daw ang pagkansela ng PAGCOR sa mga lisensya ng mga POGO. Nung SONA, 41 na lang po ngayon. So 5 na po yung kinansela namin because of numerous violations. So sa panig po ng PAGCOR, Senator Villar, naniniwala po ako na walang magiging problema in terms of us canceling all the licenses. Pero uulitin ko nga, malaki pong hamon ito talaga sa Bureau of Immigration. Gayon din po sa law enforcement agencies. Dahil nabanggit ko na po ito ng ilang pagkakataon sa ibang mga hearing dito. Ang paniwala ko po, talagang yung mga iba dyan, patuloy pa rin, masakit man sabihin, patuloy na mag-ooperate illegally. Nagsimula na raw ang interagency meetings ng PAGCOR, DOLE, Bureau of Immigration, PAOK at PNP para pag-usapan ang dapat gawin para wala ng POGO Internet Gaming Licensee o IGL hanggang December 31. So, referring to IGLs, nagpatawag po kami ng meeting ng August 27, nandun po ang DOLE, nandun po ang Bureau of Immigration, nandun po ang PAGCOR, at doon po ay inanunsyo na ng Bureau of Immigration, at sabi ko nga, sayang at wala sila, na ang mga working visas po na 9G, di ba, ay kakanselahan na nila 59 days before December 31. Pagkatapos po noon, ay wala na talagang visa. Magiging by batch daw ang pagsasara sa mga POGO na maaaring magsimula sa Oktubre. Ang Labor Department naman, tuloy-tuloy din ang pagkansela sa mga alien employment permit ng mga dayuhang POGO workers. Sa NCR pa lang, higit 24,000 AEPs na ang nakansela. Meron din sa Calabarzon, Central Luzon at Northern Mindanao. Pero gustong masiguro ng mga senador na mapapawi talaga sa kanilang bansa ang mga POGO worker. Sa wind down, importante rin ang responsibilidad ng pulis. Pwedeng may possibility na maiwan sila dito at magtago. Yun ang aking punto. At na hindi magiging malinis itong ating pag-wind down at closure ng POGO kung yung mga ito naman maiiwan at magpapatakbo sila ng sarili nilang mga scamming hub. Yung kung sila ay pinauwi ba o hindi pinauwi, ang aming sagot po yan, ibinibigay namin ito sa BI at sila ang nagpapasilitate ng pagpauwi. Magpapalabas naman ang Malacanang ng executive order na maglilinaw ng total POGO ban. Ayon sa PAGCOR, ito ay dahil may tanong kung kasama sa ban ang mga nasa loob ng export processing zones kung saan may bali-balitang lumilipat ang mga POGO. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.